Amen. Magandang gabi po, mga kapatid. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. At buhay na buhay pa tayo. So we praise the Lord. Ano po, it's first Wednesday, unang gawain po natin ng December. So ayan na po ang parating na Pasko. But most importantly, we know the reason for the season. Ano? So salamat sa Panginoon sapagkat ang kagalakan po natin ay doble-doble sapagkat alam natin ang totoong mensahe ng Pasko na ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus ay nagkatawan lupa para magbigay ng katubusan ng kasalanan sa pamamagitan ng pagbubo ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. So, we praise the Lord. At bago po ako magsimula, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Galing po kami Cagbalete last weekend. At although medyo para sa akin disappointed ako dun sa naging lakad, pero all things is for the glory of God. Kasi nung pagpunta po namin ng Sabado ay hindi naman po ganun kalakas talaga ang alon. Kaya lang iba lang yung tama sa akin nung pagkakataong yun. Kasi parang hilong-hilo po ako. So nung Saturday hindi talaga ako nakalabas kasi nahihilo ako para kung inuuga pa rin nung makarating kami dun sa kubo. Pero pagdating naman ng linggo, ready na kaming lumabas sana, kaso ay umuulan po maghapon. So, sadly, nung hapon lang kami nakalabas, so at least para mga 2 bahay lang yung napuntahan namin. At yung isa pa namin pinuntahan, pangatlo sana, ay mga walang tao. So, 3 bahay po sana yun. At siguro nakakalungkot sa aking part kasi hindi kami nakapag-share hindi ko nagawa yung pinunta ko doon. But gayon pa man, ang lahat po ay tagumpay para sa Panginoon. Meron po kami pagkakataon na mag-sharing time ng mga dati na po natin bina-Bible study. So, yung kubo po natin doon na ipin-repair ni na Pastor Noah at ni Sister Joyce para tuluyan natin ay nagagamit na po na amin pong pinagdadausan ng amin pong sharing time. Doon po kami nagsasalo-salo. Kaya talaga nakakagalak po sa Panginoon. Nababanaan ko na nga po yung magiging gawain o yung magiging church na pwede pong mangyari doon sa Cagbalete. At marami na rin pong mga tao ang nag-iintay na magkaroon tayo ng gawain doon. So, hopefully, by the grace of God, next year ay makapag-start po tayo na talagang humakbang para magkaroon po ng isang gawain doon sa lugar na yan. So, purihin ang Panginoon. At ngayon po ay samahan niyo ako mga kapatid sa aklat po ng mga gawa. Ito po ay mga gawa ng banal na espiritu sa buhay ng mga apostol. So ito pong aklat na ito ay talaan ng mga kamangha-manghang ginawa ng banal na espiritu. So let us open our Bibles to Acts chapter 4 verse 18 to 20. Actually, ang pag-aaralan po natin is from verse 2 or chapter 2 hanggang chapter 4. Pero hindi ho natin babasahin lahat yon. Piling verses lang man po ang ating pong pupuntahan. Pero sa ating pong pagsisimula, muli, aklat po ng mga gawa, kabanata 4, mga talata 18 hanggang 20. Basahin ko po mga kapatid. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Acts chapter 4, verses 18 to 20. So they called them and charged them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John answered them, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge. For we cannot but speak of what we have seen and heard. Purihin ang Panginoon. Tayo ho ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin upang muli ay matunghayan namin ang iyong salita at ang katotohanan po nito, Panginoon, at kung papaano po ito namin mailalapat sa amin pong buhay. Kaya dalangin po namin, O Diyos, ang Santong Espiritu nawa ang siyang patuloy na kumilos at manguna sa amin. Panginoon, enable us, O Lord, na maintindihan po namin ang iyong salita at ito po ay talagang maintindihan at maunawaan po namin upang magdulot po ito ng pagbabago sa amin pong pananaw at sa pagkilos po namin sa bawat sandali ng aming pong buhay. Ngayon din, Panginoon, dalangin namin ang iyong tagapagsalita
Patuloy mong itago sa iyong kabanalan at patuloy na ikaw ang magbigay ng karunungan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, in Jesus' name. Amen. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, ang Pilipino daw ay mga tao na talagang mahilig kumwento. Mahilig umistorya. Sa katunayan, ang isang tao, isang Pilipino nagkukwento, hindi maaaring hindi pa mumustra pag kumukwento. At pag may isang kumpulan, hindi pa pwedeng isa nagkukwento. Kasi karamihan sa atin hindi nagpapatalo sa kwento. Kaya pag mayroong kwento na, ang lolo ko, nung bata pa daw siya, ang pagsakakisig ang dami daw nagkakandara pa. Ay, hindi magpapatalo yung isa. Aba, ang lolo ko! Ay, mas makisig pa. Nahiyang nabading pa daw yung lolo mo. Mga ganun yung mga kwentuhan po. Kasi hindi nagpapatalo talaga ang mga Pilipino. Ganun tayo. Tayo ay masayahin at tayo po ay mahilig kumuwento. Pero mga kapatid, ang kwento, meron pong isang kwento na natatangi sa lahat ng mga kwento. At ito ang kwento na dapat nating ipamahagi sa lahat ng tao. Sapagkat ang kwentong ito ang pinakakailangan ng tao. Kaya po ang titulo po ng ating pong pag-aaralan o ng ating pong mensahe sa gabing ito, The Story That Needs to Be Told. Marami pong kwento, pero karamihan sa kanila walang kwenta. Pero ang kwentong ito po ang kwento na punong-puno ng kwenta. Hindi lamang tungkol sa panahong ito, kung hindi sa darating pa na panahon. Ito po ang kwento ng mabuting balita ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. At ito po ang ating pong pag-aaralan sa gabi pong ito. So meron po 3 katotohanan, 3 irrefutable truths na matutunghayan tayo kung bakit ang kwento ng mabuting balita ang pinakamahalagang kwento na dapat nating ikwento sa lahat ng tao. Unang-una, ito po ay nagluluklok sa Panginoon sa tamang lugar. Pangalawa, ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa tao. At pangatlo, ito po ay nagliligtas sa tao. At yan po yung 3 dahilan kung bakit ang storya po ng mabuting balita or even the story of the Bible itself ang pinakamahalagang storya na hindi lang dapat nating malaman, kundi dapat nating ipamahayag. Kaya po ang sabi po ni Pedro, kasi po yung binasa po natin, pinapatigil po sina Pedro at si Juan na ibahagi ang mabuting balita sa makatuwid bagay ang balita ng Panginoong Hesus. Ngunit sabi nila, kung sa tingin nyo ay mas tama kaming makinig sa inyo kaysa makinig kami sa Diyos, kayo ang bahala. Basta kami, hindi kami titigil ibalita ang aming narinig at ang aming nakita. As we go to our first point, mga kapatid, let us open our Bibles to Acts chapter 2, verses 22 to 24, or 22 to 36. Okay? So, again, this is the story that magnifies God. Let us first read the Word of God. Sabi po ni Pedro, habang kanyang kinakausap ang lahat ng mga Hudyo na nakikinig sa kanya, sabi niya, Man of Israel, verse 22, hear these words, Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as yourselves know. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Verse 32, this Jesus God raised up, and of that we all are witnesses. Let's go to verse 36. Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified.
Alam niyo ho, ang mga tao ay nilikha ng Panginoon na meron pong inclination o ano ba tawag sa inclination? Merong pagtangi patungo sa pagsamba sa isang Diyos. May hilig, okay? May hilig na sumamba sa isang Diyos. Ginawa po tayo ng Panginoon. Na ganyan po yung tinatawag na ontological being. We are ontological beings. Ibig sabihin, tayo po ay naghahangad o natural na humahanap na atin pong masasamba. Ngayon lamang po, mga kapatid, dahil po sa kasalanan, because of the fall, this longing to worship ay nababaling po sa isang lugar o nababaling po sa iba't ibang object. Kaya po ang bawat isang individual sa atin ay may Diyos na sinasamba sa kanya pong buhay. Hindi lamang po mga taong nandito kundi lahat ng tao sa buong mundo ay merong isang object na kanila pong sinasamba sa kanilang buhay. Kung isa kang ateista, ang sinasamba mo ay ang sarili mong karunungan. Na dahil sa sarili mong karunungan, pinapatunayan mo na wala talagang Diyos. Ngunit ang nagiging sarili mo, o naging Diyos mo ay ang sarili mong karunungan. Para sa isang taong materialistic, ang sinasamba niya o ang kanyang nagiging Diyos ay kung ano ang bagong labas na cellphone. Diba? Or para sa isang taong materialistic, kung anong usong bags, kung ano yung pinakamahal na luxury item, yun ang kailangan kong makuha. Kaya kailangan magtrabaho para makuha ko yung pinapangarap ko. Or para naman sa isang taong panatiko, or yung term ngayon ng mga kabataan ay mga stan, ang Diyos nila sa buhay nila ay yung kanilang mga iniidolong mga sikat na tao. Right? Mga influencer, mga artist, diba? Kaya ngayon, tawag nila stan. Stan na yung mga bagong tawag sa mga fanatic. Nung unang panahon, fanatic ang tawag. Pero ngayon, mga stan. Okay, so, ang iniidolo nila o sinasamba nila ay ang mga sikat na tao na kanilang napapanood sa telebisyon. Alam niyo ho, ang mundong ito ay nakadisenyo upang kilitiin, upang patuloy pang pukhawin ang kagustuhan ng laman na sumamba sa iba maliban sa Diyos. Kaya po sabi sa Ephesians chapter 2, in which we formerly walk according to the pattern of this world, according to the prince of the power of the air, which is now working in the sons of disobedience, in which we formerly walk, indulging the desires of our flesh. Ang mundo daw na ito ay nakadesenyo upang panatilihing nakikiliti ang ating laman upang hindi natin makita na sa kasuklam-suklam na ang ating ginagawa sa Panginoon. Binubulag ng mundong ito ang mga tao at sinusubukan itong bulagin at pukawin ang atensyon ng bawat Kristiyano. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na maibahagi natin ang mabuting balita because it magnifies God to a place where He is exalted. Kaya po dito nung sabi po ni Apostol Pedro, si Jesucristo na nooy akala niyo'y tao, inyong ipinako sa krus sa pag-aakalang gumagawa kayo ng mabuti para sa Diyos. Siya ngayon ay binuhay ng Panginoon pagkatapos ng 3 araw and made Him both Lord and the Messiah. Si Jesucristo talaga ay Diyos na kung papaano niya kine-claim nung siya'y nabubuhay pa. That is the gospel. Alam niyo, pag tayo nagbahagi ng mabuting balita at hindi natin naipakilala sa tao kung sino talaga ang Diyos, we become man-centric. We become humanistic.
kung paano mo lang may improve ang buhay mo. Hindi mo nakikilala kung sino ang Panginoon at kung ano siya sa buhay mo. So one, it is important for us to preach the gospel in order for man to see kung sino talaga ang Diyos sa kanila. At pangalawa, kung sino talaga sila sa harap ng Panginoon. Di ba? Gusto nating ilagay ang sarili po natin sa isang mataas na pedestal na kung saan tayo ang pinakamagaling, na gusto natin tayo ang tinitingala. But that is the place for God. Para po sa Panginoon yun. Hindi po ito para sa atin. Amen? Amen. So that's why when we preach the gospel, we elevate and magnify yung kanyang mga katangian. Alam nyo ba, ang Panginoon ay mapagmahal? Amen! Pero hindi lamang po mapagmahal in a sense na lahat ng gawin mong masama, ito tolerate ng Panginoon kasi ang Panginoon din po ay banal. At siya banal na Diyos na humihingi ng hustisya. Ganyan po lagi ang tono namin sa Kagbalete pag nagpipreach kami ng gospel. Ay, yung mga tao nagugulat. Iba to ha. Kasi ang religion po, pag nag-preach po sila ng kanilang katuruan, laging hook. Ibig sabihin, yung laging feel good. Sumama ka sa amin. Kasi kami, mga samahan kami na mga businessman, yayaman ka pag sumama ka sa amin. O sumali ka sa amin, papagalingin namin lahat ng sakit mo. Hook lang po lahat yan. That is not the whole truth. At kung sabi nga, kung ang statement is half-truth, it is a whole lie. So it is important to preach the gospel because the gospel will tell you who God is. And He is worthy of praise. He is worthy of all glory. Meron po akong narinig na istorya. Isang tao daw na pupuntang Sagada. May bus ba basta papunta Sagada? Di po ba mga ang tawag dito yung bangin-bangin. Pastor Doon daw siya ay nakasakay gabi. Ang bilis ng bus. Pagpihit daw ng bus, ang sarap daw. Ang bilis kasi, mahilig sila mabilis eh. Nung pagsapit ng umaga, kasi 19 hours po ang biyahe, pagsapit ng umaga, pagdungaw daw niya sa bintana, bangin pala yung dinadaan nila, ang bilis ng bus. Kaya tuwing kumakabit daw sa kanan yung bus, kumukontra sa kaliwa. Kasi natatakot na. Ganun pala yun. Alam nyo, ang mabuting balita, parehang naghawi ng tabing. Akala natin ang Panginoon ay nadyan lang para pagbigyan lahat ng gusto natin. Takbuhan natin pag meron tayong karamdaman o kahilingan. Pero pag all is well sa buhay natin, mag-e-enjoy ako, I will eat, I will drink, for tomorrow I will die. Pero hindi po ang mabuting balita ang naghahawi ng tabing upang makita natin ang maluwalhating Diyos. That's why it is important to preach the gospel because it magnifies God. Secondly, it is important to tell the story of Jesus because it gives us hope o pag-asa. Na nakaraan po nating pinag-aralan, yung pag-asa ng bagong buhay. Okay? So hindi po natin makikita itong pag-asang ito kung hindi natin maririnig ang mabuting balita. Okay? The story that gives hope to man. Let's go to our verse, chapter 3, verse 1 to 20. Okay, so it is a familiar, very familiar na po ito para sa atin. But let me read it anyway. Ang sabi po dito, Now Peter and John were going to the temple at the hour of prayer. That is in the 9th hour, 3:00 ng hapon. And a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple that is called Beautiful Gate, to ask alms of those entering the table. Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. And Peter directed his gaze at him, as did John, and said, Look at us. And he fixed his attention on them, expecting to receive something from them. But Peter said, alam na natin to,
Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. He went walking and leaping and praising God. Walking and leaping and praising God. Diba? Ito po isang kanta ng mga ng mga kabataan na talaga namang nagpapakita ng talaga ako po tuwan-tuwa pag ito kinakanta ko kanina po sa CR habang ako naliligo kinakanta ko yung bahay po yung kina Ate Katli po nakabukod na pong kwarto sabi niya ano ba yan Jake ang ingay-ingay mo naman ay nakasarado na po yung CR namin kumakanta ako naririnig pa niya yung pagkanta kasi talagang tuwan-tuwa ako pag kinakanta ko yung kantang yon kasi parang napipicture out ko yung kagalakan. Imagine 40 years old from birth, pilay. Tapos, inakay lang pataas. In the name of Jesus Christ, you rise up and walk. Now, that is a picture of hope, mga kapatid. 40 years naghihirap siya. And mind you, mga kapatid, siya po ay namumuhay sa isang kultura na kung saan kung ikay may karamdaman o ikay mahirap, ikay isinumpa ng Diyos. Ibig sabihin, kung ikay isinumpa ng Diyos, galit sa iyo ang Diyos. At kung galit sa iyo ang Diyos, hindi ka pupunta sa langit. So, can you imagine? Kung gaano ka-miserable ang buhay ng isang taong ito. Sa bawat sandali ng kanyang buhay, nandun siya sa templo. Sa templo ngayon, pumupunta ang maraming mayayamang tao. Mga pariseyo, di ba? Kung nabasa natin yung Lucas, maaaring may nakakasalubong pa siya mga pariseyo na tinitingnan siya ng masama. Nagkakasala ang taong ito, ayokong tumikit dito. Hindi ho, imposible yun because that is the kind of people na naninirahan sa kulturang iyon. But in the name of Jesus Christ, rise up and walk, and he was able to walk. Now that is hope that we have in this current life. Kagaya po na napag-aralan natin noon. We have hope in our physical body. Tayo nagkasakit. Yes, the Lord is able to heal you. I believe it. And I praise the Lord kung nagpagaling ang tao. Meron mga tao dito, a living testimony, brother man, living testimony of how good God is. Diba? But most importantly, the Lord gives us hope spiritually. Let's go to verse 17. Sabi po dito, this is after Peter preached to the people and muli niya ikinuwento yung story ni Jesus Christ on how these people, yung mga Hudyo, ipinako nila ang Panginoong Jesus sa krus, pero siya nabuhay na magmuli at siya pa lang iniintay nilang Mesaya na tagapagligtas. At sila, akala ng mga tao, they are doing God's work, yung pala, sila ay nagiging kaisa sa isang karumaldumal na krimen. Akala nila, napakaganda pa nung ginagawa nila, yung pala, kahindik-hindik, karumaldumal na pala ang ginagawa nila. Ngayon, ito po ang sabi ni Pedro. Now, brothers, I know that you acted in ignorance, as did also your rulers. But what God foretold by the mouth of all the prophets, that this Christ would suffer, he thus fulfilled. Repent, therefore, and turn back, that your sins may be blotted out, that times of refreshing may come from the presence of the Lord, that he may send Christ appointed for you. Repent, therefore, and turn back. Sabi ni Peter. The gospel did not just elevate God to a lofty place. But alam niyo ho, pag nakita natin kung gaano kabanal ang Panginoon at nakita natin ang sarili natin kung gaano makasalanan tayo. At doon lang natapos yun, napaka-miserable po ng buhay. Kasi alam mo na kahit na anong gawin mo, hindi mo pwede itong gamitin para makarating ka sa Diyos o para makarating ka sa langit. For all have sinned and fall short of the glory of God. At ang lahat ng mabubuting gawa ng tao ay isang maruming basahan sa harap ng Panginoon. So what are we to do?
kung hanggang doon lang natapos ang balita ng Panginoon. That is very miserable para sa atin. At ang sabi po, God came down, Jesus Christ came down dito sa lupa. Pinako sa krus. Nagbubo ng dugo, namatay at pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling nabuhay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. There is hope. There is time for refreshment, mga kapatid. Kung dito man sa lupa, mabulok ang ating katawan, hindi na maisalba ang ating katawan dahil sa karamdaman. Well, guess what? Bibigyan pa tayo ng Panginoon ng glorified body. Hindi magkakasakit, hindi tatanda, hindi maluluma, hindi nanghihina, laging kaaya-aya tingnan. Ito po ang inihahanda ng Panginoon para sa atin. And this will give us hope beyond this life. Alam nyo, nung high school ako, nag-outing po kami ng mga kaklase ko. 6 po kami. Parang 3 babae. 8 po kami. 4 na babae, 4 na lalaki. Hindi ko pa po nagkukwento sa asawa ko. Nauna pa kayo. Nagsuswimming kami. Pumunta po kami doon sa Gisgis. Ano po siya, yung mababaw pa. Malayo na kami narating namin. Dumating kami sa punto na hanggang dito na namin yung tubig. Well, ako hanggang dito ko na kasi karamihan sila matatangkad sa akin. Hanggang dito ko na. So, nagtawag na yung kasama, may isa kaming naiwan doon eh. Tinawag na kami, alis na daw. Pagbalik namin, biglang lumalim. Hanggang dito na pagbalik ko, tumaas. Paglakad ko, tumaas uli. So, buti na lang, yung 3 kong kasama pang lalaki, marunong maglangoy. Magaling na sila maglangoy. So, pasapasan nila yung 3 pa namin babaeng kasama. Ako, nagpanik ako kasi hindi pa ako ganun kagaling maglangoy kasi nasanay lang ako sa ilog, dyan sa dapian, na 2 pa lang. 2 kampay mo lang, nasa kabila ka na. So, yung medyo malayo, kasi sobrang layo na po namin. Parang siguro may 1 kilometro na kaming nailakad namin kasi bumaba talaga yung tubig. Habang naglalakad ako, talaga panik ako. Bulang-bula na nasa likod ko. Hindi ko na kaya. Napagod ako. Pinulikat ang paa ko. Sabi ko, dito na yata ako mamamatay. Tulungan niyo ako. Nasigaw ako, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Yung kaibigan ko, nakapitan ko. Yung nakapasan sa kanyang babae, ano gato si Biyag? Nahawak pa. Malulubog kami. Sabi ko, grabe. Dati nanunulat lang to sa akin. Yun. Hindi na ako, kinalimutan na agad ang pagkakaibigan namin. Talaga, alam niyo, hindi ko na kaya. Akala ko talaga mamamatay na ako. Nakita ko may mga bangkero tumalon sa bangka palapit sa amin. Ayun, mabubuhay pa uli ako. Kaya pa. Sige ba, pinupulikat. 2 pa ako na po ang pinupulikat. Wala na po akong pag-asang mabuhay. Pero dumating po yung, hindi alam ng kapatid ko. Dinala kami, sabi sa akin, huwag kang malikot, ang bigat mo. Kasi yung pulikat na hindi na talaga makana eh. Dinala kami doon sa may bangka nila. Sabi, kaya mo na. Sakit na po, magpapahinga lang po ako. Pagod na pagod po ako. Pero hanggang ngayon, buhay pa po ako. Biyaya ng Panginoon. Akala ko wala ng pag-asa. Akala ko sa bawat kampay ng akin pong, sa buhay pong ito, ganun po ang itsura ng tao. Pag na-realize niya siya yung makasalanan. Akala niya, bawat kampay para siyang malulunod na. Kaya po ngayon sa Cagbalete, pag lumalayo na yung... Kaya hindi ko po pinapalayo sina Sister April pag nagsuswimming kami. Umabot na dito. Okay. Tara na, malalim na. Hindi po dahil hindi ko kayang lumangoy. Kaya ko na po lumangoy. Hindi ko lang po kayang sumagip ng tao. Kaya sabi ko, Sister April, uwi. Balik na. Ang balik tayo sa hanggang bewang. Pero buti na lang po, may pag-asa sa buhay na ito. Ang pag-asang ito, hindi lang pang dito, kundi pang sa kabilang buhay. Yan po ang dahilan kung bakit natin dapat ikwento ang mabuting balita. Amen? Amen. Third, the story that saves man. Sabi po sa Acts chapter 4,
verse 5 to 12. Basahin ko po ulit mga kapatid. On the next day, their rulers and elders, scribes, gathered together in Jerusalem with Annas, the high priest, Caiaphas, and John, and Alexander, and all who were of the high priestly family. And when they had set them in the midst of they inquired, "But by what power, or by what name did you do this?" Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done on a crippled man, by what means this man has been healed, let it be known to all of you, to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name given among men by which we must be saved." This is the reason why we should tell the story of the gospel. Because this is the only way with which man can be saved. Kaya po, sabi po ng salita ng Panginoon, "Wide is the way and broad is the gate that leads to destruction. But narrow is the path and narrow is the gate, small is the gate that leads to life." That small path. Alam niyo po, ang connotation po ng small path ay isang tao lang ang makakadaan. Isang tao lang po ang kasyang dumaan. And that narrow path is no other than Jesus Christ. That's why we need to tell the story of Jesus. Kaya nga po, chinat ko kanina si Pastor Terence. Sabi ko, "Pastor, pwede po ba natin kantahin sa hymnal natin yung I love to tell the story of Jesus?" Sabi ni Pastor, "Wala po, Pastor, sa Tagalog yun na hymnal." Sabi ko, okay. Kakantahin ko na lang po sana, kaso. Medyo time na po kaya hindi ko na next time na lang kakantahin ko. Alam niyo mga kapatid, para po sa buhay po ng mga apostol, ito pong storya ng buhay ng Panginoong Hesus ang pinakamahalaga bagay na hawak nila sa kanila pong buhay. Sa katunayan po, si Apostle John, who was 90 years old, nung sinulat niya po yung 1 John, pag binasa po natin ng maayos, o pag ninamnam po natin yung unang bahagi ng chapter 1, kung papaano niya i-describe ang Panginoong Hesus, parang nararamdaman pa niya parang nahahawakan pa niya ang Panginoong Hesus, parang naaamoy pa niya kung ano ang amoy ng Panginoong Hesus, parang nababanaag pa niya sa kanyang pandinig kung ano ang timbre ng boses ng Panginoong Hesus. Kasi ito ang pinanghahawakan niya sa buhay. Kaya sabi niya, what we have seen with our eyes, of course, ang makikita lang natin, ang ipakikita lang talaga natin ay mata. Diba? Pero pag sinabi po na we have seen with our eyes, sure na sure po talaga yon. Hindi siya pwedeng magkamali. And what we have touched with our hands, talagang nahawakan niya regarding the word of life, that is Jesus Christ. Kaya kung ikuwento po nila ang buhay ng Panginoong Hesus, alam niyo ho ang Mark, yan po ay naisulat ni Marcos dahil sa pakikinig niya kay Peter. Si Peter po, pag siya po ay nagbabahagi ng buhay ng Panginoong Hesus, yan po ay sinasabi niya lang, sinasalaysay niya lamang po. Iyan. Ganun ka-personal niya na minamahal ang Panginoong Hesus. At kaya alam na alam niya, there is no name given
under heaven na sukat ikaligtas ng tao. He is convinced that there is no salvation than Christ. Alam nyo, lipa na ngayon ang mga theology na sabi mo, one way only to God, that is Jesus Christ. Yun ang palagay mo. Pero in reality, there is many ways. At pagdating ng dulo, magtatagpo lang tayo. Yan po yung una ko narinig kay Oprah Winfrey. At the end of it all, iisa lang naman ang Diyos na ating sinasamba. That is the greatest, or one of the greatest deception ng mundong ito ngayon. The Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Nakapaskil po yan sa aparador ng aking lola nung kami po ay doon pa sa pahinga nakatira. Kaya yan po isa sa pinakauna kong natutunang memory verse. Tagalog pa. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makakarating sa Ama, kundi sa paroro. Kaya ako po naintindihan nyo, nababasa yun. Kasi pag nagtatago po ako, nakatapat po. Pag nagtatago-tago po kami ni na ate, doon po ako nagtatago sa katapat noon. Ang tagal akong hanapin. Parang nagme-merienda na si ate. Hindi pa ako hinahanap. Yung binabasa ko po yung memory verse na yun. At an early age, tumatak talaga sa akin that there is only one way to God. Kaya nga po sabi ng memory verse kanina, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved, but how can they call on Him whom they have not believed? How will they believe in whom they have not heard? Hindi pa nila naririnig. At papaano nila maririnig kung walang mangangaral? Kung walang magkukwento sa kanila patungkol kay Jesus. Mga kapatid, alam nyo ba na ang mga kasama natin sa bahay o mga kaibigan natin, kasama natin sa school, maaaring tayo lamang ang Biblia na ma-encounter nila sa buhay nila. It means, baka tayo lamang ang magiging way upang marinig nila ang Panginoong Jesus kasi hindi sila magbubukas ng Biblia sa kanila. Sa kanilang sariling kagustuhan. Maririnig lang nila ang patungkol kay Jesus kung tayo ang magkukwento sa kanila. That is the power of the story. Hindi po ito pwede po itong hindi maging scholarly na kailangan mo maintindihan yung regeneration, kailangan mo maintindihan yung justification, kailangan mo maintindihan yung mga siya na yan. Adoption. Hindi po. Just tell the story. Alam mo, nung unang panahon, ang higpit ko magsinungaling. Ang pagmumura ko mula ulo hanggang paa, pagkausap ko. Pero alam mo, nalaman ko na ako'y makasalanan. Kasi may nagbahagi sa akin ng mabuting balita. Yung palang kasalanan ko magdudulot sa akin ng kamatayan. Pero salamat sa Panginoon, mula nung tinanggap ko siya, sigurado na ako'y pupunta sa langit. At yung buhay ko noon, yung pagmumura ko, pagsisinungaling ko, unti-unting binabago ng Panginoon. Alam mo, gusto ko ring maramdaman mo yun. Gusto kong makilala mo kung sino si Jesus. Magsisi kasi yung kasalanan at manampalataya ka sa Kanya. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Diba? Simple story, short story, we could already communicate the truth of the gospel. Kung gusto niyo mas malalim, i-invite mo. Kung gusto mo para mas malalim para mas mapag-aralan natin ng maayos, punta ka sa church namin. Or pakausap kita sa pastor namin. Second step na agad po yun. But the first step should come para sa atin. Kasi po, ang pastor po sa atin, 3, biyaya ng Panginoon. Pero kung mga pastor po ay may tigi-isang Bible study, so 3 ang pwedeng madagdag. Pero ilan po tayo na? 60. Kung meron po tayong kinukwentuhan na isa sa isang linggo, o kahit isa sa isang buwan, 60 in a month, magkakaroon tayo ng bagong Bible study. Hindi ho ba mga kapatid? Hindi lamang po basta dumami tayo. Kung hindi 60 people ang magkakaroon ng bagong perspektibo kung sino ang totoong Diyos. At magkakaroon siya ng bagong pag-asa sa kanyang buhay. Amen? At hindi lamang yun, maliligtas siya mula sa kanyang kasalanan at sa nakaambang kamatayan. Amen? Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyo pong biyaya.
Salamat, Panginoon, sa mabuting balita na nakarating po sa amin at aming narinig. At kami po ay nanampalataya sa iyo pong biyaya, O Diyos. Kaya, Panginoon, dalangin po namin na kami po ay maging pagpapala din sa mga taong amin pong nakakasalamuha. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami na magkaroon ng pusong mapagmahal, hindi lamang po, Panginoon, sa iyo at sa iyong gawain, kundi mapagmahal sa aming kapwa-tao na hindi namin nanaisin na sila ay mabuhay na hindi po nila naririnig ang mabuting balita mo, Panginoon. Continue to give us and enable us, give us puso, Panginoon, na matapang, na magbahagi ng iyo pong mabuting balita. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakila sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.